Rico yan trending pa rin ngayon sa social media kahit 22 years nang namayapa. 22 years na nga ang nakalilipas nang biglaang pumanaw ang matinee idol na si Rico yan. Ngunit hanggang ngayon nga ay nagiging laman pa rin siya ng headlines at nagte-trending pa rin nga sa mga social media platforms sa kasalukuyan. Kung babalikan, ilan sa mga showbiz headlines na nagpaingay sa pangalan ni Rico yan ay nang mag-tell-all si Claudine Barreto nito lamang nakaraan. Matapos niyang ikwento kung paano niyang pinagsisihan ang hindi niya pagsagot sa tawag ni Rico yan ng gabi bago ito matagpo ang wala ng buhay kinaumagahan. Bago pa naman ito ay naging maingay at nasangkot pa nga sa kontrobersya ang pangalan ni Rico yan. Nang ang former sexy actress na si Sabrina M ay isinapubliko na nagkaroon umano sila ni Rico yan ng romantic relationship. Ayon pa kay Sabrina, ay na-involve siya with Rico matapos ang hiwalayan nila ng longtime girlfriend niya noon na si Claudine Barreto. Na nito nga lamang ay inamin din niyang matagal na rin silang hiwalay ni Rico bago mangyari ang biglaang pagpanaw nito. Matatandaan ring nagwanta pa si Claudine Barreto kay Sabrina M. Nakakasuhan niya ito kapag hindi pa ito tumigil sa kanyang mga false claims patungkol sa dating nobyo. At dahil nga sa mga showbiz headlines na kinasangkutan ng yumaong aktor, ay hindi talaga maiwasan ng mga netizens na balikan at ungkatin ang naging maiksi ngunit makulay na buhay ng isa sa mga sought after matinee idol noong 90s na si Rico yan. Kaya naman narito ang ilang impormasyon tungkol sa aktor. Si Rico yan ay isinilang noong March 14, 1975 at ang kanyang mga magulang ay sina Teresita Castro Yan at Roberto Yan Sr. Si Rico ay apo ni Manuel T. Yan Sr., who served in the government as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines at naging ambassador din ng various countries kabilang na ang Thailand at United Kingdom. Si Rico yan ay may tatlong kapatid, sina Geraldine, Tina at Bobby, who became a television host. Pagdating naman sa pag-aaral, si Rico ay gumraduate ng elementary sa Xavier School at nag-move sa De La Salle Santiago Zubel School for his high school education. Kalaunan sa kolehiyo, Rico took up and finished marketing management at De La Salle University. Nag-aaral pa noon si Rico yan sa De La Salle nang siya ay madiskubre mula sa pagiging isang simpleng estudyante and instant public figure. Sa isang interview na ikwento noon ni Rico kung paano siyang in-approach ng isang talent scout habang kumakain siya sa kantin sa La Salle. Ni Rico, a talent scout came over asking if I want to be a commercial model. Sabi ko, yeah right. Because pumipila ako and he just comes over. So akala ko ginugood time ako nito. At kalaunan, nalaman ni Rico na ang offer na ito ay hindi prank. Dahil nagkaroon na nga kaagad si Rico ng screen test para sa agencies at iba't ibang brands na naghahanap nga ng talents para sa kanilang TV commercials. Una ngang nakita o napanood ng publiko si Rico yan sa commercial para sa Eskinol Master Facial Cleanser, kung saan siya nga ang nagpasikat ng brand's tagline na Sikreto ng Mga Gwapo. Naging part din si Rico ng talents under Cosmopolitan Modeling Agency. At ilan nga sa mga brands na kumuha sa kanya bilang image model ay Greenwich, Nissin Eggnog Cookies, Timex at Tokentex. Nadiskubre naman ng Star Circle executive na si Johnny Manahan si Rico habang nagsasagawa ng screening para sa possible commercial gig. Nanguna namang matanong si Rico kung gusto ba niyang pasukin ng show business ay nagdadalawang isip pa ito nung una. Ngunit pumayag rin ang aktor. Si Rico ay naging parte ng kauna-unahang batch ng Star Circle kasama sina Regine Tolentino, Cholo Escanio, Trisha Salvador, Victor Neri, Jackie Manzano at Maricel Morales. Maliban naman sa pagiging aktor, si Rico ay isa ring entrepreneur with various food and beverage businesses na nakapangalan sa kanya. At ilan nga sa mga ito ay Java Hut, Buddy Burger, Timbuktu Cafe, and Tequila Joe Grill and Restaurants. At ang isa nga sa mga pinakasikat sa kanyang negosyo ay Orbit's Pearl Shake. At ito nga ngayon ay kilala bilang milk tea. Isa naman sa mga pangarap ni Rico yan ay ang maging chef
Sa isang interview nga kanyang ibinida ang hilig niya talaga sa pagkain. Ani Rico, the reason why I'm enthusiastic about cooking is due to my father and his love for cooking. I'd always hang around the kitchen with my dad. My mom hates the kitchen, so it was my dad who'd cook. I'd watch him while he cooked, and he'd teach me a couple of tips here and there. Then I tried cooking when I was 11. I learned how to fry. I'm not just a bacon and eggs guy. Chicken macaroni soup naman ang itinuturing na paboritong dish and comfort food ni Rico, kung saan aniya ang recipe nito ay handed down by his grandmother to his father. Ang pinaka-least favorite naman daw ni Rico na pagkain ay ang ampalaya. Pagdating naman sa fitness routine, ani Rico, I don't want to be too health conscious, but I don't want to be too careless either. Being too health conscious is also bad, just as too much of a good thing is bad. But 2 days a week, I indulge in something like crispy pata. Ayon kay Rico, ang ilan sa kanyang fitness routine ay boxing and badminton, and a regular at the gym to keep himself in good shape. Anya pa, with our lifestyle, you have to find time because if we don't, masisira ang katawan namin given our schedules. The way I see it, for every night you spend awake because of work, you have to compensate by going to the gym. It will keep the equilibrium in your body. Samantala, una namang naging magkatambal sina Rico yan sa teen star noon na si Claudine Barreto sa 1996 movie na Radio Romance. Ang project nga nilang ito ay naging perfect timing para sa kanilang mga career. Kailangan ni Claudine noon ng makaka-partner o makaka-love team para sa kanyang promising career bilang isa sa mga young actress at the same time ng Star Circle. Ang talent ng ABS-CBN na ngayon ay Star Magic was looking to market Rico as a new matinee idol. Bago naman ito, matatandaan pa ngang sinubukan pang itambal ng ABS-CBN si Rico yan sa young drama star noon na si Judy Ann Santos, na kanila ding idinismiss dahil mas malakas ang on-screen chemistry noon ni Judy Ann with the dancer-turned-actor na si Wawi de Guzman. Originally, ang Radio Romance ay pinroduced para sana i-promote ang ABS-CBN's FM radio station na DWRR 101.9. Ngunit nagmistula din itong daan para mapulsuhan ng management kung ano nga ba ang magiging dating ng Claudine at Rico yan love team. Hindi naman nga nabigo ang management sa mga natanggap nilang positibong feedback. Kaya naman kanila nang ipinush ang tambalang Claudine and Rico dahil na rin sa lumalago nilang fans. At taong 1997 nga nang bumida si Claudine sa drama series na Mula sa Puso, kung saan nakatambal niya nga dito si Rico yan. At kasama rin si Dieter Ocampo bilang ka-love triangle ni Rico at isa rin sa main cast. Maliban dito ay napanood din ang tambalang Claudine at Rico sa Madrasta, Flames, Saan Ka Man Naroroon, Dahil Mahal na Mahal Kita, at ang romantic comedy film na Got to Believe, na itinuturing pa nga ng mga kritiko na isa sa Filipino best romantic movies na nagawa. Samantala, ang kanila namang love story ni Claudine Barreto ay hindi nangyari overnight. Ayon sa dalawa, nang ginagawa nila ang Dahil Mahal na Mahal Kita, ay kapwa na sila single noon. Doon na nga napansin ni Rico na parang gusto niyang palaging nakikita at kasama si Claudine, despite his desire not to fall in love for the time being. Lalo na at kakagaling niya lang sa breakup. I said to myself, I wouldn't go for a relationship. Rico remembered telling himself. At pagpapatuloy niya, a few days after, it was another shooting day of Dahil Mahal na Mahal Kita. Coincidentally, Claudine at that time was extra nice to me. The following day, ganun na naman, extra effort. Sabi ko, baka ito na nga. I started courting her. I asked her out on a date. We picked up from there. At naging official couple nga sila noong March 4, 1998. Ani Claudine tungkol kay Rico. Akala ko itong relationship na ito hindi magtatagal. It was more of friendship, companionship. Marunong pala siyang mag-commit. Ayon pa kay Rico, simula daw nang maging sila ni Claudine ay natuto na siyang mag-commit sa isang bagay at umiwas na sa pagbabar. Kwento pa nga noon ni Claudine patungkol kay Rico. Rico would make a perfect husband and a perfect father. Pero ayaw kong ma-disappoint kasi open ako sa ganon. Ayaw kong ma-disappoint.
At ang kanilang relasyon ay tumagal ng 4 na taon. Sa isang past interview, ani Claudine, we have the same interest. We love the same things like, okay, we both enjoy cooking. We play badminton, you see, we love sport, and we enjoy eating out. We love watching TV and DVD. We love to order food. Kunyari, nanonood kami ng DVD. We pig out talaga. Si Rico yan ay itinuturing ding isang role model at ginamit niya nga ang kanyang pagiging celebrity para ma-inspire at i-empower ang mga kabataan. Siya ang first official youth spokesperson ng Department of Education, Culture and Sports in promoting free education. Si Rico yan din ang unang Philippine National Red Cross Pledge 25 spokesperson noong 1999. He is also the founder of Pinoy Yan Movement na nag-e-encourage sa mga youth to value education and stay in school. The Rico Yan Youth Foundation was established by his family following his passing. Foundation ni Rico Yan ay may hangarin na matulungan ang mga kabataan na nasa lansangan at mabigyan sila ng bagay na isa sa pinakabinavalyo ni Rico Yan. Ito ay ang education. March 29, 2002. Biyernes Santo nang magulantang naman ang sambayan ng Pilipino. Matapos lumabas ang balita na natagpo ang walan ng buhay ang aktor sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa ulat, ang cause of death ng aktor ay cardiac arrest due to acute hemorrhagic pancreatitis. Matatandaan ngang March 14 lang ng kaparehong taon nang mag-celebrate si Rico ng kanyang 27th birthday. Kasabay nito ay ang pagkalat ng bali-balita na ang naging cause of death daw ng aktor ay dahil sa sobrang paggamit ng ecstasy o ng ipinagbabawal na gamot. Nilinaw naman ng NCR Police Officer Chief Director Edgar Aglipay noon na siyang uncle ni Rico, na I'd like to inform the public that the death of Rico Yan was of natural cause. According to doctors, it is an acute hemorrhagic pancreatitis resulting in cardiac arrest. In short, he died in his sleep. Nagkaroon ng viewing ang labi ni Rico sa Lasal Green Hills, kung saan dinayo nga siya ng kanyang family, friends and showbiz colleagues. Si Rico ay inilibing noong April 4, 2002. Katanghalian noon sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ayon pa sa ulat ay nasa mahigit 20,000 katao umano ang dumalo at nakipaglibing kay Rico kasama na ang mga fans at spectators na nasa sidewalks along the funeral route. Ayon pa nga sa ulat, ang mga fans mula sa iba't ibang probinsya kagaya ng Leyte, Iloilo, Pangasinan, Iligan at Isabela ay talagang sumadya pa Metro Manila early in the morning para lamang makasama sa paghahatid kay Rico Yan sa kanyang huling hantungan at makapagpaalam na din sa kanilang idolo. ABS-CBN ang nag-covered sa libing ni Rico Yan na tumagal ng 6 na oras, saan nakita rin ng publiko ang pagdalo ni Claudine kasama ang kanyang ate na si Marjorie Barreto. Ayon pa nga sa isang showbiz columnist na si Lea Salterio, maituturing daw na libing na fit for a president ang naging libing ni Rico Yan dahil sa dami ng taong dumagsa para lamang makapagpaalam sa matinee idol. Sa misa naman, isa sa naging mensahe ng ina ni Rico na si Teresita Castro Yan. When I first heard the news, my first question was, why Lord? Then I asked, why Rico? Now it makes sense. Having given joy to so many people, I could not believe that he will leave us sad, distraught or grief-stricken. But with all of you who came here today, I am convinced that he was chosen by God for such a time as this.